Mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ngayong gagawin dito ng isang spin dryer na ang tatak po nito ay Sharp. Yan, Spin Magic 7.0 kilograms. Yung kanyang bandang loob, ayan. Yan. Ang problema daw po dito, sabi ng ating minamahal na customer, ay matagal siya bago siya makaikot, at pagka naman siya umikot ay biglang namamatay. So ating hahanapin kung ano ang problema, bakit nagkakaganon tong spin dryer na to. So ipapatong lang natin siya dito sa ating operating table. Ang una po nating sisikid dito ay yung kanyang motor. Kukuha natin ng resistance. Pagkatapos titingnan natin yung kanyang timer kung gumagana ng maayos yung kanyang timer. So kukuha natin ng resistance. Lang natin yung ating ammeter sa ohms. So pipihitin natin yung kanyang timer. Ayan. Switch lang natin dun sa itaas. Atin munang kunan ng resistance tsaka ng timer siya. Baka mamaya nagluloko yung kanyang timer o kaya naman ay wala na siyang resistance ng pan motor. So kuha natin. So wala tayong nakukuha. Ayan o. So may problema ang timer nito. Ayan. Kuha na natin ng resistance yung timer niya. So binuksan ko na po yung ating timer. Ayan, pinutol ko na yung kanyang wire. Kukuha na natin siya ng continuity. So binaser ko na yung ating ammeter. Ayan. Yun. So kuha natin dito. So wala tayong nakukuhang buzzer. Dito meron, pero dito wala. So papalitan natin tong timer na to, sira tong timer na to. Palasin natin tong timer na to. Palitan natin ng iba ito. Ayun. So i-confirm lang natin dito. Basta double check natin. Kung pagmamasdan natin yung kanyang contact point, ayun nakadikit. Kaya lang wala siyang contact. Ibig sabihin baka yun ay may umido, kaya nawala yung kanyang contact sa isa't isa. Ayan. Yun, talagang wala talagang tunog, no? Walang contact. Tingnan natin yung kanyang loob. Yan, buksan natin. Subukan nating linisin to kung malilinis natin tong timer na to. Ito, ingat lang po yung pagkalas nito, kasi pagka ito ay namali ng kalas at saka yung nag-ikasan yung mga gear niyang yan, hindi natin to maibabalik. Titigilin lang natin yung kanyang rotation. Ayan o, yun, humiwalay naman yung contact point niya eh. Lalagyan natin siya ng marker para pagbabalik natin. Yan. So buksan natin unti-unti. Nako, migkas na. Mahirapan pa tayo dyan sa pagsusuli niyan. Pagka-relate yan, palitan natin ng iba. Ayan. Papaandarin natin to para makita natin kung buo itong isang ito. Itong ilalagay natin. Ayun o. Muna natin siya ng buzzer. Ayun, di wow. Yun. Ito ilagay natin. Ayan, napalitan na natin. Kuha natin siya ng buzzer kung siya ay meron. Yun. So okay na yan. Buuin na natin. So yan, okay na, nasimbol natin. Ang gagawin naman natin ngayon, kung muna palitan na natin ng timer, puno natin ng resistance yung kanyang wash motor. So yun ko na rito. Yan. Puno natin ng resistance yung kanyang motor. So yun, palibasa nga napalitan natin ng timer. Ayan, may resistance siya. Ang gagawin naman natin yon, testing natin, paandarin natin. I-plug natin. Nakasit na tayo sa amperes. Ipihitin natin doon sa taas. Tingnan natin kung under na siya.
Nako, ayaw umandar. Naugong yung motor. Ayaw niyang umandar. Yan nga po, nakita natin na umuugong. Ang diskarte ko po kasi sa ganyan, kapag ganyan narinig kong umugong na yung motor at hindi umandar, binubunot ko na agad yan at hindi ko na po yan na second time na testingin. Dahil baka mamaya galing-galing maisisave natin yung motor dahil sa unilut-ulit natin, baka masunog. So ang gagawin lang natin, bubuksan natin, titingnan natin yung kanyang status kung ano ang lagay niya. Bubuksan natin tong bandang likuran para makita natin yung kanyang loob. Yan, tingnan natin kung ano ang kanyang kalagayan dito. Ayan, oh. Yan. Yan, nakabalot ng plastic yung kanyang electrical wiring. Kakalasin natin tong wirings niya na to. Putok pala yan, putok. Ayan, oh. Putok. Bumili ako ng capacitor, ayan, 5 microfarads po yan. Yan, pareho ng ating binili po, 5 microfarads. Kakabit natin ngayon dyan. Bago natin ikabit yung ating biniling capacitor, punan muna natin ang resistance yung kanyang motor. Kalasin natin to. Yan. Dahil nga itong kulay blue ay nakatuloy na dun sa linya, nandito sa itim, sigurado ito na yung common yan. Yan. Punan natin tong kulay blue. Yan. At saka yung green. Ito, itong green. So ayun, nakakakuha tayo ng 162.7. Tapos ito namang gray, nakakakuha tayo ng 83. Yan. Tapos yun namang green at saka itong gray ay nakakakuha tayo ng 245. So tama yung kanyang resistance. Ito ngang blue yung common. So isisit natin sa buzzer. Ayan. Kukunan naman natin ng ground. Bali pinagsama-sama ko lang itong mga wire ng isa para makuha natin yung kanyang ground. So testingin natin kung babuzzer. Yun. Pagkasama-samahin natin to. Yan. Yan. Itatas natin doon. So walang natunog, ibig sabihin ay walang ground yung ating spin motor. Okay. So dahil dito naman natin ito kinala sa itim, itong linya, dito na rin natin ito ibabalik. Connection natin. Higpitan lang natin mabuti yung kanyang connection para matibay siya. Kasi masama pagka maluwag, nag-iinit yan. Yun ang causes ng mga sunog pagka maluwag yung ating pagkaka-splice. So splice natin dito. Ayun. So alam naman natin na itong green laging nagsusulo yan dahil yan yung kanyang starting winding ng kanyang spin motor. So ibalik natin to para maganda siya. Kaklamp lang natin mabuti para maganda. Tapos ito namang isa dito sa gray. Yan. Nakihanla natin tong labas niya. So ito yung umakyat dun sa itaas. Itong gray na to, nagdaan ng switch yan eh. So yan ang isa sa linya. Yan. So kukunin natin tong gray ng wash motor. Bahan natin ng konti. Tuloy na natin. Yan. Lagay natin dito. Yan.
Bali ito yung running winding ng ating spin motor. Laging nakasama yan sa linya. So ibalik lang natin tong kanyang mga cover. Ayan. So ayos na. Full check natin yung combo, nagpunta dito sa line ng cord. Pagkatapos pumasok dun sa kanyang spin motor. Pagkatapos ito namang gray, yan, pumunta yan dito sa capacitor. Kasama nitong violet na umakyat dun sa itaas, dun sa switch handaan yan. Pagkatapos ito namang green, ayan, nagsusulo yan dahil yan ay starting. Okay, so i-plug natin, ayan, pihitin natin dun sa itaas. Ayun, bilis oh. Kaya pala umuugong, tautan nyo, isang plug lang natin, andar agad siya. So okay na yan, nakakakuha siya ng 1.0 amperes. So yun, naglalaro, gusto pang bumaba, siguro bababa pa yan. Okay, stable na siguro siya sa 10. Yan, stable na siya sa 10. Ang gagawin natin ay bubunutin na natin to. So obserbahan natin yung ating timer kung tumatakbo siya. Ayan oh, bilis. Ayun oh. Tingnan natin kung may iwan yung ating Phillips screwdriver. So ayun, umangat na siya. Ayan. Ibig sabihin tumatakbo yung ating spin timer. Ibig sabihin buo yung ating nilagay. Okay na yan. Hintayin lang natin siyang mag-off. Pakinggan natin kung lalagutok siya. Ayan. Yun. Okay na. So yan. Naka-center na sa 0 yan. Sa off position. Lulutin natin ng plastic. Bago lagyan natin ng tie wrap. Para matibay siya. Yun. Okay. So tago natin dito. Yan. Okay na. Lalagyan natin siya ng damit para masubok natin yung kanyang kisig. Yan. Na-plug na natin. Papaandarin na lang natin. Lagay lang natin sa number 1. Yun. Oh. Okay. Ba, lakas. Ang lakas pala ng motor na to. Kumakalampag. Oh, yan, nag-stable na. So, yan ang kanyang amperahe, 1.1 kapag may load siya. So, okay na po yan. Tagumpay na naman yung ating ginawa. Tining na tining siya, oh. Ang ganda ng kanyang pagkakatakbo. Ang bilis niyang na-drain. Wala na, oh. Natuyo niya agad. Mabilis siyang mag-drain. Yan. Antay lang natin siyang mag-0. Ayan, oh. Umiikot siya. Ayan, oh. Yan. Malapit na siyang mag-off. Antayin natin mag-off. Yun. Nag-off na. So, ayan siya. Yun. Okay na. Parang aeroplanong naglanding, ah. Diyan po natatapos yung ating project. Maraming pong salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa aking mga video. At paki-like na lang po at paki-share. Gayon din po, paki-pindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang video. At paki-subscribe na rin po ninyo ako. Maraming salamat po at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na sumagana sa bawat isa sa atin. Maraming po salamat. God bless po.